umaga mga kapantalan, ako si Karen Ancheta at welcome po ulit dito sa ating episode ng Pasa Hero, kung saan kikilalanin ng mga kababayan natin na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa ating mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon, makakasama natin ang isang port police mula sa PMO Zamboanga na hindi nag-atubiling tumulong sa isang balisang pasahero ng MV St. Michael the Archangel from Manila. Siya po ang Division Manager ng Port Police, si Superintendent Jezreel J. Quezulcon. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Gaano na po kayo katagal sa pagiging Port Police? Port Police po ako ng 7 taon. Unang assignment ko dito sa Zamboanga, so 7 years na po ako dito sa Zamboanga. So tubong Zamboanga po kayo, sir, at pamilyado na? May asawa ako, ma'am, at 4 na anak. So hindi po ako taga tubong Zamboanga, taga Negros Oriental po ako, kasi dito po ako nakapangasawa. So dito na rin po ako naka-base. Pakikwento naman po, sir, paano natulungan ng Port Police Zamboanga at napansin ng isang pasahero na tila problemado sa biyahe nito pauwi ng Hulo? Nung February 14, Valentine's Day po ng umaga, habang minamanage natin yung daloy ng trapiko sa harap ng PTB, may lumapit na isang pasahero na galing sa Manila. So itong pasahero na to papunta ng Hulo. Kaso lang wala siyang pera pala. So ang ginawa niya, lumapit siya sa ating Port Police. So in-entertain siya ng Port Police, kumuha ng mga information. So itong pasahero pala na to ay yung asawa niya nagbi-bleeding sa Hulo. Umalis siya sa trabaho niya sa Manila, kahit wala siyang pera na enough para sa pamasahe, sa pagkain, pinilit niyang umuwi. So nung nandito na siya sa Zamboanga, wala na rin siyang pamasahe patawid ng Hulo galing dito sa Zamboanga. So nung lumapit po siya, pinakain natin siya. Since wala naman siyang pamasahe, nag-coordinate tayo sa mga shipping line operators natin kung sino ba ang pwedeng mag-accommodate dito. After po noon, may tumugon po sa request natin na free na passage doon sa pasahero na yon. In-address ito ng ating quick response desk o yung malasakit help desk natin. So itong help desk na to is of course directive ng ating general manager. So itong QRD na to, ma'am, hindi lang ito yung natulungan niya na pasahero. So marami po tayong natulungan dito, yung mga person with disability, yung mga pasahero na of course may medical conditions, at saka yung iba pang nangangailangan ng tulong. So yung PMO po natin dito sa Zamboanga, ina-address po to. Even po yung paghatid sa hospital, ginagawa po ng PMO Zamboanga. Napakain natin si Andiman Uma, tapos pinacilitate po natin yung travel niya from Zamboanga going to Hulo. At yung mga Port Police po nag-ambag-ambag ng konting amount ng pera, ma'am, para may pambaon na rin siya while magta-travel siya from Zamboanga to Hulo. Napakagandang balita po niyan, sir, na nagtutulungan ang bawat isa dyan po sa PMO Zamboanga. Sa araw-araw na dumating po ba na ganitong sitwasyon, sir, mga ilang pasahero po kaya ang nakakadanas ng ganitong sitwasyon? Meron po tayong recorded, siguro sa isang buwan po, ma'am, meron po tayong natutulungan na ganitong sitwasyon, mga 2 hanggang 3. Pero regularly po, yung port manager natin, yung standing order niya po sa Port Police at of course sa ibang division ng PMO, na kung may makita po tayo na nangangailangan ng tulong while nandito sa port natin, ay mag-extend po tayo ng assistance. Yung Port Police po natin dito sa Zamboanga, including yung other divisions po, lumalabas po sila even hindi naman natin, as long na makita po natin na nangangailangan yung mga pasahero natin o yung ibang stakeholders po, nag-a-assist po talaga tayo. As of course, our corporate social responsibility at yung mga tao talaga dito sa Zamboanga is very helpful po talaga. Napakagandang balita ulit niyan, sir. Malaking bagay ho talaga na natulungan ninyo itong isang pasahero natin. May update na po ba tayo sa ating pasahero na pagdating niya doon sa Hulo, sir? Nakarating po siya safely sa Hulo, pero hindi na po natin nasundan yung hanggang makita niya yung wife niya po na nag-aantay. May sakit po. As appreciation doon sa shipping line operator po na nag-assist at nagpa-unlock doon or nag-approve ng request natin. Yung Montenegro Shipping Lines po, yung operations manager po nila si Mike Asnar po. Siya po yung nag-facilitate talaga, of course, with the coordination sa Port Police natin at sa Quick Response Desk po natin or Malasakit Help Desk.
Maraming salamat po sa ating shipping lines na nag-assist at tumulong po sa Port Police ng Zamboanga. Ano pong pakiramdam, sir, na nakatulong kayo muli sa mga ganitong may ganitong sitwasyon na pasahero? Fulfilling po siya, ma'am, na aside na perform natin yung task natin, yung mandate natin to provide excellent and quality port services, yung fulfilling na makita mo yung tao na the season na down sila, natutulungan natin na i-lift up yung spirit nila and maibalik sila sa pamilya nila na nag-aantay sa mga bahay nila. Hihingi na lamang po kami, sir, ng mensahe mula sa inyo na naig ang inyong kabutihan ng puso na tumulong. In-encourage natin yung mga kasamahan natin sa Port Police or sa buong PPA po na we should go out sa ating comfort zone para ma-assist natin yung mga pasahero or mga stakeholders natin na nangangailangan. In the part po ng PMO Zamboanga, it's of course standing order by the general manager natin at saka ng port manager natin na in any case po, kailangan po talaga kaming mag-provide. So dito po sa Port of Zamboanga, may na-establish tayo na quick response desk, man po to 24 hours and ready to assist po. Whatever the concern po, hahanapan po ng paraan ng mga duty QRD natin, ng mga port police natin, and other members or katauhan ng PMO Zamboanga to find way to assist po. Maraming salamat po. Ayan po si Superintendent Jeshriel J. Gazulgon, ang Division Manager ng Port Police Zamboanga na ating Certified Pasahero. Maraming salamat sa inyong ipinakitang katapatan sa serbisyo. Naway dumami pa po ang katulad ninyo, sir. Tandaan, ang paggawa ng mabuti, Nakaka-happy! muli, ako si Karen Ancheta at ito ang Pasa Hero.